Hi Aquarius, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. Ang topic question natin na pag-uusapan ngayon, iiwanan natin ng patanong kung anong parating sa buhay mo in the next 2 years. Any challenges and winnings, positive or negative ng buhay. Ang reading po na ito ay mag-a-apply sa susunod na 2 taon from 2026 to 2028. Itong reading din natin ay combination of tarot and astrology. Huhugutan natin ng messages si Saturn kasi siya yung tinatawag na Taskmaster Planet or Planet of Challenges. Bilang yun yung topic natin. Maring may ma-share lang po ako sa inyo na ilang info in regards dito. Aquarius, kuha na tayo agad-agad. Guidance para sa inyo. Anong aasahan nyo? Anong parating sa inyo in the next 2 years? 2026 to 2028. Aquarius energy na tayo. Aquarius, para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Aquarius, anong asahan nyo in the next 2 years? Message, Aquarius, mensaheng gabi po para sa mga taong ito. Anong parating sa kanila? Message. Okay, hindi kailangan katakutan ano man ang nakikita nyo. Meron lamang po itong kalakip na mensahe. Yes. Guidance. Spread natin. The Hangman. The Five of Cups. The Death card. Di kailangan katakutan. Actually, patuloy kayong dumadaan sa personal na transitions. Transformation. Aquarius, may mga pagbabago. Para saan? Para sa mga bagong simulain. Sa pamilya, sa relasyon. Okay. Kahit pa tayo. King of Wands. The Lovers. The Lovers. Ten of Cups. Aquarius, in the next 2 years, ipapasok natin agad si Saturn. It will highlighted kasi your 3rd house of communication, connections, napakalawak ni 3rd house, technology, kayo as an Aquarius, very techy kayo, maaaring dyan higit na matuon yung attention nyo. Maaaring may gusto kayo mga bago or pagbabago na marating dyan. Very innovative yung energy, futuristic, long term, para bang may mga bago. Ayaw nyo na ng mga luma. And actually, sobrang nagko-connect dito. The Death card, the Hangman, the Five of Cups, you're out with the old na and in with the new in the next 2 years. Gusto nyo mga new beginnings, new person, new love interest, new connections. Para dyan kayo higit na naglo-look forward. Or maybe yun po yung pinaka-advice. Yes, minsan mahirap i-let go ang mga sitwasyon, pero I feel na meron talaga ito, pwedeng kuusahan yung maramdaman kuusahan yung maisip, or talagang eto na, it's time na to let go, to move on. Moving forward kasi yung energy, guys. Very futuristic, na this is something mahirap, madaling sabihin, mahirap gawin or panindigan sa lahat ng pagkakataon, pero it's okay to pause, Aquarius. In the next 2 years, I feel na may mga major ganap sa inyong buhay na kailangan nyo munang magpahinga. Kailangan nyo munang merong i-let go rin talaga. Life in general ito, ha. Hindi kailangan laliman again si Saturn. It will highlight at your 3rd house. The Ace of Swords, and dito, I feel for some, maaaring maramdaman yung pag-iwan ng limita. Dalawa lang ito, ha. It's either lilimitahan nyo na ang inyong mga sarili kung paano kayo bilang isang individual sa connections nyo. Yes, or paano kayo makipag-usap, paano kayo naglalabas ng something energy sa isang tao, sa isang relasyon. Very wise, better na 2.0 na ng mga Aquarius ang pwedeng umangat in the next 2 years. Hindi na kayo magsisettle for anything or anyone na alam nyo hindi deserve ng inyong mga buhay, ng inyong energy. Very transformative, innovative. Gusto niyo yun. Puro
kumbaga, go with the flow kayo, pero sabi ko nga at one point na yung susunod na mga buwan, next 2 years to guys, may pagka low-key na okay lang naman. It's okay to pause kung talagang mahirap itong bitawan or i-let go. It's okay na damahin ang kailangan damahin, iiyak ang dapat iiyak. Iyon ang buhay. Pero sana hindi to maging hadlang para tumigil ka na. Okay, wala tayong option kundi ang patuloy na sumabay sa agos ng life. Go with the flow. Kasi I see andito, may mga bago talaga guys. May mga bagong simulain tayo nakikita. Especially, sobrang magbibigay din po rin ng inyong mga love life. The lovers, the 10 of cups ay narito. Maaring kung meron mang magtapos, meron mga bagong simulain po na parating sa inyong buhay. Yes. So, it's okay na damahin ang dapat damahin muna ha. Or, sabi ko nga, 10 of Cups related to sa family, third house connected din sa family, especially your siblings, or if ever meron kang cousins. Dalawa lang guys, is either magkakaroon kayo ng limitations, restrictions kung paano kayo makisalamuha, makisama sa kanila. Parang, lalo pa kung meron kayong mga tensyon, or conflict, ilang drama, or masasobrahan ito. I mean, higit kayo maglalaan ng oras sa kanila. Dalawa lang yan. The 6 of Cups, this is connected sa iyong past, kung sino ka growing up. Sobrang mag-a-apply astrologically. Kasi mag-highlight po, again, third house. Ang lawak ni third house, sa mga na-mention ko, family, relatives, your cousins, your neighbors, dyan din yan. Maring sa mga susunod na buwang ito, sa mas practical, may connections, reconnections, reunion, kahit over the net lang ito. And it will be up to you guys ha, kasi depende ito, lalo pa for some, kung may ilang drama-rama kayong pinagdaanan, it will be up to you kung nanaisin nyo pa nung reconciliation or something pag-uusap, or talagang mag-iwan na kayo ngayon ng limits or restrictions. Okay? Ganun yung energy. May ilang ganap dyan, guys, na pwedeng ihain sa inyo ang universe next 2 years. Yes. Pero sa mga susunod na taong ito, pagdating sa relasyon, pag-ibig, kung magiging bukas kayo, singles, especially, umaangat, maaaring makilala nyo na ang inyong mga one and only true love. Yes po, the lovers is here. Nag-highlight din ng inyong mga 5th house of romance. May mga changes and it could be unexpected, sudden, surprise na boom, siya na to. Desesit, pansit. Maaaring makabuo na kayo ng desisyon kung saan gugustuhin nyo nang magsama sa isang bubong couples in a relationship na pinagtibay na rin ng ilang pagkakataon. Lume-level up. Major ganap ang pwedeng umangat. Yan yung ilang winnings nyo. Yes, of course, it's a blessing. And speaking of blessings, may mga bata, umaangat yung pagiging young dito, guys. For some of you, maaaring merong baby blessing ang dumating in the next 2 years. And of course, it's a challenge at the same time, winning, situation, win-win situation. It's a blessing eh. Pero it's a responsibility rin. So, maaaring yan yung isang challenge din na medyo magiging kayo, talagang aware and klaro sa inyo na kailangan mapanindigan or mabigyan ng something ang pamilya. But I see naman na meron kayo, andito yung kakayanan. Sabi ko, very futuristic, aangat ng higit as an Aquarius, yung pagiging futuristic nyo, andun na kayo agad sa hinaharap, wala pa man, na ang ganda. Kumbaga, looking forward kayo sa kung ano pang pwedeng maganap. Sabay lang kayo dito ha. Or higit na merong makaramdam kayo ha, ng more bond kasama ang mga taong ito sa inyong paligid. Bonding, bumuo kayo ng mga bagong memories. Ito yung paalala ha. Third house is all about communication, guys. Gamitin nyo ang inyong mga boses or sa inyong paraan, iba-iba tayo ng love language. Ang yung communication po, napakalawak niyan. Maaaring sa paraan ng paggamit mo ng boses sa pagsasalita, pagpapahayag, pag-share mo, or kahit sa pagsusulat, if ever, maaaring makita mo rin naman yung sarili mo na mas maging bukas sa kung paano ka magpahayag or mag-express ng iyong damdamin.
or magiging bukas kayo sa ilang travel. Diyan din po yung umaangat. May ilang travel opportunity. Kahit short trips lang po ito. Kasama ang ilang taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Or could be connected din sa work, the King of Wands ay narito. Or kahit over the net, yung connections ha. Parang magbabalik tanaw kayo in the next coming months, 2 years, next 2 years, sa kung sino rin kayo sa nakalipas, kung sino kayo growing up, or unti-unti. Para bang mabubuhay sa inyo yung enerhiya na para kayo nagsisimula sa una. The Death card is parang rebirth. Rebirth yung energy, renewal. Para kayong pinapanganak sa una. Or maybe ito yung pinaka-advice for some of you na parang nagsisimula sa una na lalo pa kung meron kayong ilang challenges na kinaharap, physically, mentally, money, sa ilang kailangan, yes, dito rin yun, nag-highlight din po sa ilang bayarin, for some of you na meron kinakaharap na loans, sobrang magbibigay din yan sa mga susunod na buwang ito in the next 2 years. Yun yung pinaka-topic natin, and this is something, sabi ko nga, moving forward, may resolution ako nakikita, umaandar, may progreso, kahit pag-ano sa pakiramdam nyo ay parang ang hirap nitong iwanan ng proteksyon. Pero I see na gaano man kabagal minsan, kung umaandar po ang mga bagay, malalagpasan ito ha. Ang lawak po ng iniiwan sa inyo, Aquarius. Yes, pero sabi ko nga, kung talagang medyo low-key, it's okay na magpahinga. Or kung walang boses na umangat sa inyo para mapaangat yung diskarte, or pagiging malikhain nyo, okay lang naman, pero sana huwag niyong pahintulutan na ma-stuck kayo dyan. Go with the flow. Kahit sa simpleng pagpapayo, maging bukas kayo dito, Aquarius. I feel na mayroong mga taong nandyan para sa'yo, para gabayan ka. Okay? Or kung saan ka man higit na magkaroon ng challenges sa susunod na taon na ito, pera, or pagdating sa ilang connections, your family, siblings, relatives, sabi ko nga, ang lawak ni third house, or pagdating sa mga, if ever yung trabaho nyo ay connected sa technology, communication, if ever may mga problema dyan, or money, lalapit kayo, depende. Lalapit kayo someone expert, professional. Halimbawa, kung ito ay pagdating sa pera, it could be a financial advisor. Okay, or pagdating sa mga personal yung laban, it could be a counselor, a mentor. Hindi kayo nag-iisa. I feel na maring makatulong po. Kung hindi nyo kayang mapangat ang inyong mga expression, yung boses nyo, yung power of voice nyo, kayo tong makikinig. Okay? Listen, guys. Kasi malaking bagay na merong someone kayong napakikinggan, na someone na alam yung mapagkakatiwalaan sa ilang pinagdadaanan nyo, or pwede yung pagdaanan ng challenges. Okay, I feel then for some of you na higit naman kayo magiging bukas, dalawa lang kasi to guys. Is either magiging close-minded kayo or magiging open-minded kayo. Yes, networking na naman to moonshot. Actually, sa third house yun, pumapasok yung network nyo. Depende na ito sa inyong mga energy kung pahihintalutan nyo, may paglawak ng inyong mga, pag-expand ng inyong mga network. May mga taong pwedeng gumabay or tumulong sa inyo para higit yung ma-reach yung tagumpay, yung success na gusto nyong marating sa buhay. Sana maging bukas kayo dyan in time. Kasi ang ilan, sabi ko nga, makatahimik lang, gusto lang mapag-isa, mapagnilay, na okay lang naman. Sana huwag kayong tumigil with the death card. Sabay kayo sa flow. Kasi I see na may mga bago, may mga pagbabago pa. Meron pa kayong pwedeng matutunan, madiskubre, makilala na mga bagong tao sa inyong buhay. Na pwede, hindi sa meron tayong hinihintay na something benepisyo, pero itong mga taong ito, sitwasyon ay pwedeng makatulong, makapag-ambag ng something benefits para kayo mag-level up or ma-reach nyo unti-unti palalo yung mga pangarap nyo pa in life. Yes, ganong level. Ang naming pwedeng iwan, ito yung ilang challenges, guidance lamang po in the next 2 years, ups and downs ng buhay, tuloy lang, laban lang, sabay sa flow nito. Ito yung umangat na guidance, advice, messages para sa inyo, Aquarius.